Ilang iba pang terminolohiya na nais kong linawin bago natin talakayin pa ang ating paksa. At iyon ay ang salitang Allah. Maaari mong marinig ang mga Muslim na gumagamit nito at maririnig mo rin akong gumagamit nito. Naniniwala kami na ang Allah ay ang tamang pangalan ng Diyos at naniniwala kami na ang tamang mga pangalan ay hindi sinasalin. Katulad ng aking pangalan na Sharif sa Ingles at sa Arabe o sa anumang ibang wika sa mundo, ganun din ang pangalan na Allah, hindi namin ito isinasalin. Wala itong panlalaki o pambabae. Form, wala itong plural o singular na anyo. Walang maliit na G o malaking G tulad ng salitang God. Kaya kapag tinutukoy natin ang Diyos, tayo ay gamitin ito ng maraming beses bilang kanyang pangalan. Naniniwala kami na si Allah ay ang parehong Diyos na nagpadala ng lahat ng mga propeta at mensahero tulad ni Propeta Abraham at Propeta Moses at Propeta Jesus at Propeta Muhammad. Kapayapaan at pagpapala nawa ay sumakanila lahat. Naniniwala kami na mula simula ay iisang relihiyon lamang ang ipinadala ni Allah. Ang iba ay magsasabi kung naniniwala ka na si Moses ay isinugo ng Diyos, kung naniniwala ka na si Jesus ay isinugo ng Diyos, kung naniniwala ka na si Propeta Muhammad, kapayapaan at pagpapala ng Allah ay sumakanila lahat, ay isinugo ng Allah, ngunit dumating sila na may iba't ibang relihiyon. Si Moses ay dumating na may Judaismo at si Jesus ay dumating na may Kristyanismo at si Propeta Muhammad, sumakanila nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay dumating na may Islam. Sa katotohanan, naniniwala kami na lahat sila ay dumating na may Islam. At iyon ay tinawag nilang lahat ang paniniwala sa isang Diyos. Tinawag nilang lahat ang mga naniniwala sa Diyos na ipasakop ang kanilang kalooban sa kalooban ng Diyos. Ang meron tayo sa mundo ngayon ay maraming tao ang magsasabi, kinikilala ko na mayroong Diyos, naniniwala ako sa Diyos. Ngunit kapag hiningi mo sa kanila na magpasakop sa Diyos, sumamba sa Diyos, sundin ang daan ng Diyos, sinasabi nila, hindi, mamumuhay ako ayon sa sarili kong gusto at ako ay isang mabuting tao. Ngunit ang mahalagang tanong ay ano ang kahulugan ng pagiging mabuting tao? Ano ang kahulugan ng tama at mali? May ilang bagay na lahat tayo ay maaaring sang-ayunan, ngunit marami ring mga isyu kung saan tayo ay magkakaroon ng hindi sumang-ayon, kung saan may magsasabi, sa palagay ko walang mali sa pag-inom ng alak, sa palagay ko walang mali sa paggawa ng pakikiapid, sa palagay ko walang mali sa paggawa nito o niyan, kung saan ang iba ay magsasabi, hindi, itinuturing namin ito na kasalanan at itinuturing namin ito na isang bagay na mali at hindi mabuti para sa individual o sa lipunan. Naniniwala kami na ang Allah ang siyang nagpapasya kung paano siya dapat sinasamba at na si Allah ay siya na nagsasabi sa mga tao ng paraan na nais niya silang sundin na magiging kapaki-pakinabang para sa kanila sa buhay na ito at higit na mahalaga sa hinaharap. At naniniwala kami na ang paraang iyon ay Islam.